Yo, mga dude! Nandito na naman tayo sa likod ng ating gulayan, no? So, ipapakita ko sa inyo yung mga sitaw na ginagamit ko para sa mga, yung gagawa ka ng munggo, something like that, no? Kasi yung sitaw, guys, pag hindi nyo nakuha, mabilis siyang tumanda. At the same time, mabilis siyang tumanda, sa tingin nyo, hindi mo na magagamit, no? Pwede mo siyang gamitin panggawa ng munggong sabaw, no? Kung may munggo, pwede rin yung buto ng sitaw. Mas malalaki yon, tsaka mas maganda yung protein sustain na content niya kumpara din sa munggo. Pero pares lang din halos, munggo or sitaw like that. So kung wala kang munggo, magsitaw ka. So maraming option. Tulad nito, no, pakita ko sa inyo. Ayan, oh. Ito na yung mga ating sitaw na natuyo. Ayan na siya. Ito guys, ito yung mga magandang harvest kasi pag sobrang tigas din, medyo papakuluan mo pa ng bongga. Pero kapag ganito lang yung pagkakatuyo niya, medyo tuyo lang siya ayan, oh, tuyo lang siya dito sa puno. Okay pa rin to, no? Ito, yun o, nakita nyo, hindi pa masyadong kulubot. Mga ilang days pa yan. Ito, best ano rin to, maganda rin to. Hindi pa to masyadong matigas. Pero pag once na naging brown na talaga to, yun, pantanim na yun. Medyo matigas na yun. Kailangan mo nang pakuluan ng matagal. Pero pag mga ganto pa lang siya, ito, mga gantong style lang, oh, yan. Oh, guys, mga ganto, yung kumulubot lang siya. So pagka ganto, hindi mo kailangan pakuluan ng matagal to. Mabilis lang tong maluto. So tipid ka sa gas, no? Pero like I said, ito na naman sinasabi ko na nakakalimutan ko. Ito yung brown na. Ito, sobrang tigas na nito mga do. Matigas na to. Hindi na to. Dito yung kailangan mong i-pressure cooker muna para yan o, yung brown na. Kasi nga, matigas na talaga. So ito, yan o. Lagay mo natin dito iba nating na harvest, no. Ito, maganda rin to guys. Ito yung maganda ring style to. Kasi ito, medyo mas malaki yung mga buto nito kumpara dito sa medyo kumulubot lang. Kasi ito, kumulubot lang to eh. Pwede mong patagalin muna sa loob ng bahay mo ng mga 1 day or 2 days. Ganyan. Yan, mga 1 day or 2 days bago mo patuyuin. Ganyan. Kasi kapag ito, pag binuksan mo to, yung buto niya hindi pa masyadong malaki, no? Pero ito talaga, pag ganito yung pagkakatuyo, tingnan mo yung pagkakaiba ha, sa isa. So, tignan natin ho. Ito, medyo floppy pa. Medyo mataba-taba pa siya, oh. Pero ito, yung isa, yun, oh. Wala na talaga, drain na. At itong isa naman, ito, sobra naman to. Ito yung talagang parang munggo na. Matigas na yung buto nito. Pwede mo na nga to itanim, eh. Ito, ibaon mo to sa lupa, lahat to, tutubo. Promise. Kung may isa lang dyan, baka isa, dalawa lang dito tumubo. Pero sa dami ng buto niyan, lahat tutubo. So, ayun yung pagkakaiba. Ito yung stage 1. Okay, balik na rin natin, no. Stage 1, stage 2, stage 3, yan yung style ng pagkakatuyo ng sitaw. Ngayon naman guys, papakita ko sa inyo kung nung itsura ng buto niya pag binuksan nyo, no? Para makita nyo lang, no? So ito, tignan nyo to. Ito yung buto niya na hindi pa masyadong tuyo. Ayan siya. Malambot talaga to pag kinurot nyo. Ayan, no? Pasensya na kayo sa kuko ko kasi kapag nagbabalat kayo nito, nagkakakulay yung kuko nyo. Ayan na siya, oh. Malambot talaga yung buto niya. Yan, masarap yan guys, pa nag fried rice kayo, ihalo nyo yan. So binuksan ko rin yung isa. Ito naman yung isa, yung medyo talagang na-dried ng konti. Ito yung itsura ng buto niya. Ito hindi naman ganun kalambot kumpara dun sa isa. Pero yun o, pakita ko sa inyo. Yan, malambot pa rin yung buto niya. Kasi nababalatan mo pa eh, ng kuko mo. Malambot pa rin. Ngayon, piliin naman natin yung isa, yung talagang tuyong-tuyo na. Ito na siya o. Yan na yung buto niya. Matigas na talaga to guys. Ang kulay ng buto niya, ayan o, brown na talaga. Ayun o, tingnan nyo. O, diba, brown na talaga. Kasi yan yung buto na matigas na. Kasi pang tanim na to. Pero like I said, pwede nyo itong gamitin pang munggo. Isalin nyo pag nagpapakulo kayo ng munggo. Kagandahan sa buto ng sitaw, yan siya, yung hindi pa dried, yung about to get dried, ito na siya yung dried na. Ito pantanim na talaga to. Pero like I said, masarap nga to sa munggo. Kumpara nyo naman dito sa isa, ito talagang maano pa to eh. Malambot, masarap talaga siya na beans. Yan ang masarap na beans din, ganyan ang itsura niya. Ihalo nyo to sa fried rice, masarap siya kasi manamis-namis. So sa dami ng sitaw nyo dito na napabayaan nyo, kasi nga di ko na nga nakikita, no, dahil busy tayo sa trabaho. At the same time, pag mayroon kayong sitawan, ang laki ng kinikita dito sa mga ganitong sitaw guys, sa totoo lang. Malaki ang kita ko dito kasi ang dami niya magbunga. At the same time, talagang ano siya, kakaiba dito sa mga Philippine store. Ito, tulad nitong sitaw na to, ang bilis pati nito tumubo, hindi mo kailangan ng maraming pataba sa mga ganito. Kasi ano to eh, para ayun o, tamo, umabot na siya dun sa dulo guys. So, ano to siya guys, yung napakabilis niyang tumubo, ewan ko ba, ito yung gantong sitaw, talagang panalo. Hindi ka mahihirapan, hindi mo kailangan ng maraming pataba.
Tignan mo yung lupa namin dito, ang pangit pa nga ng lupa ko dito, pero grabe siya tumubo, oh. Pero sisiguraduhin nyo lang, pag may sitawan kayo, meron kayo dapat gawin na ano, yung gapangan niya. Kasi tulad nito, gumapang na sa dito sa puno na to, no? Ano na siya, bumibigat yung puno. Kasi nga, sa bigat niya, sa haba ng vines nito, tsaka yung sitaw din, makakailang ano ka rin ito, kilo ka rin ito. Mabigat din yung sitaw, kaya kailangan talaga gumawa kayo ng gapangan ng sitaw, no? So, ito lang masasabi ko, no, pag nagsitawan kayo. I say, ang sitaw ang isa sa pinakamagandang business para sa mga naghahalaman or gusto magbenta ng gulay dito sa ibang bansa. Kasi, yung isang sitaw mo, maniwala ka sa akin, ang tubo mo talaga dyan, parang 1:10, parang ganun. Tubong lugaw, ika nga, no? Marami ka pang pagkain, yun ang masaya sa kanila. So, while waiting, meron ka talagang pagkain, the same time, pwede ka magbenta.